Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon inshallah, yung iniisip ko nga dati paano isisingit itong adabul muta'allimin. So inshallah, ang gagawin na lang natin, pag Sabado yung Dalilul Muslim, pag Linggo ito inshallah. Itong adabul muta'allimin. Mabuting asal ng mga mag-aaral o mabuting asal ng mga estudyante, basta nag-aaral inshallah. Kasi yung ta'allum, ito yung pagkuha ng kaalaman. Ta'allum, ito yung pagkuha ng kaalaman. Ta'lim, ito yung pagtuturo. So yung ta'allum, ang kanyang fa'il ay muta'allim. So nagbabago. Katulad ng kung paano yung fa'il ng aslama. Ano yung fa'il kaya ng aslama? Muslim. Kasi iba na yung format niya, okay? Hindi siya yung tig-tatlong letter lang. Diba? Aslama. Alif, sin, lam, mim. So magiging ganun siya. Eh yung amana, nanampalataya, ano yung fa'il niya kaya? Kung ganun. Mu'min. So ganun. Inshallah. Ngayon lang, dahan-dahan lang. So dito, muta'allim, yun nga, siya yung gumagawa ng ta'allum, siya yung nag-aaral. At adab, alam naman natin yung adab. Ito yung plural ng adab. Adab, ibig sabihin magagandang asal, good manners, o anong karugtong nun? GMRC. Good manners and right conduct. Yun ganun. So itong libro na ito, matagal ko ito nabili. Ano pa ito? Parang 2008 pa yata. Pinagrekomenda sa akin na bilhin ito yung tatay ni Saad, Sheikh Said. Sabi niya, bilhin ko raw, mamili daw ng libro na tungkol sa pag-aaral. Kung ano yung benepisyo o magandang asal sa pag-aaral. Yung katulad na kwento ko dati, yung tatay ni Saad, masungit yun. Medyo masungit yun. Pero naman, hindi siya kumbaga, siguro sa edad na rin niya, ganun. Parang ako, halimbawa ngayon, pag tinatanong ako ng kambal, minsan nakainis yung tanong eh. Nabanggit ko na kanina, tapos tatanong pa. So ganun siya. Tapos pag pupunta ako doon sa kanya, tatanungin niya ako kung ano-ano. Tapos kailangan ko sabagot. Ganun siya. Minsan natanong nga niya ako tungkol sa layunin ng pag-aaral at yung mga balakid sa pag-aaral. Sabi niya, mahalaga na malaman ng tao yung mga bagay na ito, inshallah. Hindi yung aral lang ng aral. Kasi lahat ng bagay, may tama at maling paraan kung paano mo gagawin. Okay? So mag-aaral ka lang din naman, gagawa ka lang din naman ng mabuti, edi gawin mo na ng tama. Inshallah. So adabul muta'allimin, ang author nito ay si Dr. Ahmad bin Abdullah Al-Batli. Oh, tagal na pala nito. 1418 pa siya na publish. 1444 na ngayon. 44 minus 18, ilan ba? Ilan? 26 years na pala itong libro na to. Mas matanda pa sa inyo. So doon sa panimula, inshallah, sisimulan natin doon. Kasi nga mahalaga ito kasi nag-aaral tayo dito hindi lang para matuto. Para inshallah sa susunod na panahon, kayo naman ang magtuturo, inshallah. Dahil maaaring pupunta kayo sa ibang lugar o kaya paglipas ng panahon kayo naman magtuturo dito, inshallah. Ngayon,
Sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sa tinutukoy dito na Ibn Mas'ud, si Abdullah bin Mas'ud, isa sa mga naunang nag-Muslim. Kaya si Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, madalas nababanggit yung kanyang pangalan sa mga tafsir at sa mga hadith. Kaya siya talaga yung nakasaksi sa marami sa mga nangyari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Abdullah bin Mas'ud, siya yung palaging kumbaga kinukonsulta ng marami sa mga sahaba. Sa kabila ng katotohanan na hindi naman siya mayaman o hindi naman siya makapangyarihan, may impluwensya, kinikilala siya sa mga sahaba dahil sa kanyang kaalaman. Sinabi niya, "Inni la ahsabur rajula yunsal ilmu bil khati'a ya'maluha." Sinabi niya na naniniwala siya na ang tao ay nakakalimot sa kaalaman na natutunan nito dahil sa mga kasalanan na ginagawa nito. So yung kasalanan ay nakakaapekto sa pagkakamit ng tao ng kaalaman. So, tulad nung isang kwento tungkol kay Imam Shafi'i, rahimahullah. Si Imam Shafi'i, nabuhay siya mga ilang taon ba? Mga 100 years pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100 years ang nakalipas. Kabisado niya yung Quran, bata pa siya. Pero minsan daw naglalakad siya sa palengke. Nakita daw siya ng yung paa ng babae. 'Di ba yung paa ng babae aura? Sa sala dapat natatakpan yung paa ng babae. Yung kamay tsaka mukha kahit hindi natatakpan. Yung paa aura. So, ibig sabihin kahit nasa sala ka o nasa labas ka ng bahay, hindi pwedeng nakatsinelas ka lang yung babae. O nakikita yung binti. Mas malala yun. Aura ang paa ng babae. Okay, aura. Kaya nga, baligtad yung ibang babae minsan eh. Nakatakip yung mukha, oo, kasi mautabar naman na pananaw na wajib na matakpan ng mukha. At iba naman nagsasabi hindi wajib. Pero either way, may mga babae, nakanikab, oo, pero kita naman yung binti. Kita naman yung binti. So natakpan nila yung mukha na nakikita yung kanilang paa at binti. Aura pa rin. So dapat kinumpleto nila, inshallah. So nakita niya raw yung paa ng isang babae. At nakalimutan niya raw yung ilang mga ayah o sura na nakabisado niya dahil lang doon. Sa panahon ngayon, baka hindi lang paanong babae yung nakikita ng tao. Diba? So yung ganung bagay ay nagpapakita ng pagpapahalaga ni Imam Shafi'i sa kaalaman at sa pag-iwas nila sa kasalanan, katulad ng pagpapahalaga na ito ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu sa kaalaman at pag-iwas ng tao sa kasalanan at ang relasyon kinalaman nila sa kanilang dalawa. Kaya nga, napakahalaga ng mananampalataya ang Muslim ay palaging nag-aaral ng sinabi o akwal ng salaf, ng naunang henerasyon ng mga Muslim, dahil sila ang pinakamalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, yung kanilang mindset, kung paano sila mag-isip, kung paano sila tumanggap ng mga bagay-bagay, paano nila ito i-interpret, paano sila mag-process ng data, kumbaga, ayon sa pamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun kahalaga ang pananatili ng mananampalataya sa athar o bakas ng salaf o naunang henerasyon ng mga Muslim. At sa lahat ng bagay, hindi lang sa relihiyon, hindi lang sa
paniniwala, gawaing pagsamba, kahit sa politika, sa pamamahala, sa jihad lalong-lalo na. Lahat ay marapat na nakaayon sa manhaj o kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kanino natin matututunan yun? Matututunan natin mula sa mga sahaba radiyallahu anhum. Sinabi ni Sufyan al-Thawri, si Sufyan al-Thawri ay isa sa mga tabi'ut tabi'in, kung daw nagkakamali. Kumbaga nasa pangatlong henerasyon na siya ng mga Muslim. Parang sina Abu Hanifa, kung kapanahunan niya yun. Sinabi niya, "In istata'ta alla tahika ra'saka illa bi atharin faf'al." Kung magagawa mo na hindi mo ililingon ang iyong ulo, liban na lamang ayon sa athar. Yung athar na sinasabi ko nga, athar, ibig sabihin bakas o aral mula sa mga naunang henerasyon ng mga Muslim. Kung magagawa mo na hindi lilingon ang iyong ulo, liban na lang ayon sa bakas ng kaalaman na nagmula sa naunang henerasyon ng mga Muslim, gawin mo yun. Ibig sabihin, kung magagawa mo na ang lahat ng iyong gagawin ay ayon sa athar o ayon sa mga ginawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim, gawin mo. Dahil naroon ang gabay, inshallah. Kaya sa panahon nga natin ngayon, katulad ng palagi ko nababanggit, lumalaganap ang iba't ibang mga ideolohiya sa mga Muslim, dumarating sa pamagitan ng pelikula, telenovela, internet, at iba't iba pa. At nakakaapekto ito sa mindset ng mga Muslim. Kumbaga, nagiging malayo sila sa kung paano ba dapat nag-iisip, kung paano ba dapat kumikilos ang Muslim. Kasi yun ay nagiging model nila. Yun ay nagiging huwaran nila. At ang tao, palagi, kumbaga naapektuhan tayo palagi ng ibang tao. Normal sa tao yun. Kaya merong kasabihan, ang ugali daw ng tao ay ang average na ugali ng 5 tao na pinakamalapit sa kanya. Ang ugali raw ng tao ay average ng 5 tao na pinakamalapit sa kanya. Kasi lahat ng bawat isa sa 5 na yun ay merong epekto sa kanyang pag-uugali, sa kanyang paraan ng pananalita, sa kanyang paraan ng pagkilos at iba pa. So yung ultimately yung mga magulang natin may epekto, yung mga kaklase natin may epekto, mga kaibigan at iba pa. Kaya minsan magtataka ka, bakit yung anak mo, sabihin mo naging mabuti ka namang magulang, tapos yung anak mo nagiging tarantado. Kasi meron pang ibang nakakaapekto sa kanya, liban pa doon sa kanyang magulang. Maaring may ugali siya na pupulot doon sa eskwelahan. So sa eskwelahan minsan, tinutukoy ko yung DepEd, ganun. Minsan hindi lang ugali, hindi lang kumbaga academic subjects yung nakukuha doon ng tao, pati yung ugali, pati yung kanyang values, kanyang mga pagpapahalaga. At minsan hindi lang din talaga sa kahit yung nga katulad na binabanggit ko dati, kung kayo mag-aaral sa Baguio, halimbawa sa Islamic University, kung ano yung ugali ng mga tao sa labas ng Islamic University, mga nag-aaral sa elementary, high school, college, kung ano yung ugali nila, makakakita rin kayo ng tao na gano'n ang ugali sa mga nag-aaral ng Islam. May mga ganun din na ugali. Kaya dapat ang tao ay malinaw kung sino ang kanyang gagawing huwaran, at ang pangunahin nating huwaran, sino? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Matatagpuan ninyo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang magandang halimbawa.
magandang halimbawa. At syempre, yung mga epekto ng paligid o ng environment ng tao sa kanyang ugali, maaari rin naman magbabago yan sa paglipas ng panahon. Bawa, nung bata ka, lumaki ka sa magulong lugar, tapos pagtanda mo, yung medyo tahimik na yung napuntahan mo, inshallah, nagbabago din naman yung values ng tao. Ibig sabihin, merong katotohanan doon sa sinasabi na ang ugali ng tao ay ang average ng ugali ng 5 tao na pinakamalapit sa kanya. So dito sa sinabi nga ni Sufyan al-Thawri, na inistata'ta alla tahika ra'saka illa bi atharin faf'al, so marapat para sa mananampalataya na manatili sa bakas ng mga naunang henerasyon ng mga Muslim. Kaya nga kung maririnig nyo minsan yung salita na athari, kasi may mga ganyan salita, di ba? Salafi, Ahlul Hadith, Athari, Ahlus Sunnah. Ito mga ito ay, inshallah, magkakahulugan lang sila. Okay? Salafi, sumusunod sa manhaj ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Yung Ahlul Hadith, sumusunod sa Hadith. Athari, sumusunod sa bakas ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sumusunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at jama'ah ng mga Muslim, na ang kanilang pamantayan, syempre, yung naunang henerasyon ng mga Muslim. So yun yung tinutukoy dito, inshallah. Na sa buhay mo bilang Muslim, ikaw ay Muslim hindi lang sa loob ng masjid, ikaw ay Muslim sa iyong pagdinegosyo, ikaw ay Muslim sa iyong pag-aaral, ikaw ay Muslim sa iyong pakikipag-usap sa tao, ikaw ay Muslim kapag manliligaw ka. Ganon, hindi applicable o ina-apply dapat ng tao ang pagiging Muslim niya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Okay? Sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Sumunod, sinabi ni Al-Hasan al-Basri, rahimahullah. Si Al-Hasan al-Basri, sinabi niya, kana rajulu yatlubul ilma fala yalbithu an yura dhalika fi takashu'ihi wa hajjihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. So, tulad na binanggit ko kanina, ang pagiging Muslim ng tao ay dapat lumilitaw sa o dapat na i-express sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Okay? Hindi lang sa pagsamba, hindi lang sa paniniwala, maging sa kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa. Kasi nga, di ba yung mga gawain ng mga Muslim na hati sa dalawa? Ano yung dalawa? Ibada saka muamala. Pagsamba at mga pang-araw-araw na pakikitungo. Ng distinction ng dalawa, ang ibada, lahat ng ibada ay ano? Haram. Lahat ng ibada ay haram, liban na lang sa merong dalil na dapat mong gawin o pwede mong gawin. Samantalang yung muamala, lahat ay ano? Lahat ay anong kabaliktaran ng haram? Halal. Lahat ay halal, liban na lang sa merong batayan na ito ay haram. Sa pagkain halimbawa, sa pagkain, lahat halal. Liban na lang sa may batayan na ito ay haram. Lahat ng uri ng negosyo ay halal, liban na lang sa meron itong sangkap o kalakip na haram. Whereas sa pagsamba, lahat haram, liban na lang sa may batayan na ito ay halal o wajib o pinahintulutan o inoobliga o sunnah. Depende sa ahkam. Kaya nga yung mga nagsiselebrate ng Maulidun Nabi, yung birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinatanong nila palagi, nasaan ang dalil na haram mag-celebrate ng Maulidun Nabi? Nasaan ang batayan? Hindi kasi nila naiintindihan ang konteksto ng ibada, ng lahat ng ibada ay pagsamba
o lahat ng ibada ay pagsamba na, kumbaga, lahat ng ibada, ang kahulugan nga nito ay pagsamba, at lahat ng ito ay haram liban na lang sa mayroong batayan. Hindi ka pwedeng sasamba liban na lang sa pagsamba na mayroong batayan. Hindi ka pwedeng maghimbento ng sarili mong pagsamba. Hindi nila naintindihan na sila ang dapat magpakita ng dalil na ito ay pinahintulutan. Ang burden of proof, kumbaga, ang burden of proof o yung pananagutan na magpakita ng ebidensya, yung nagbibintang o yung nag-aangkin. Okay? So sila ang magpakita ng ayah, hadith, o athar, yung nga sinasabi ko kanina yung athar, yung bakas ng ginawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim, magpakita sila ng mga ito na ito ay ginawa ng mga sahaba, tabi'in at tabi'ut tabi'in. Sila ang dapat magpakita ng patunay. Hindi ang ahlus sunnah, hindi ang salafi ang obligado na magpakita ng patunay na ito ay haram. Okay? Kasi para sa atin, ang kawalan ng patunay na ang Maulidun Nabi ay halal ay nagpapatunay o ang mismong patunay na ito ay haram. Intindihan nyo? Doon sa konteksto ng mga pagsamba. Lahat ng pagsamba ay haram, liban na lang sa mayroong batayan na ito ay pwedeng gawin. Okay? So walang batayan, walang sinabi kahit saan na dapat tayo mag-celebrate ng Maulidun Nabi. So halimbawa niyan yung tao. Nabanggit ko na ito dati. Sasambahin niya si Allah sa pamagitan ng pagsasambit ng La ilaha illallah. Tapos ikot-ikot niya yung ulo niya, ganun, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Pwede ba niyang gawin yun? Hanapan muna natin ng dalil. At kapag wala tayong makitang dalil at wala nga talaga, ibig sabihin yun ay haram, hindi pwedeng gagawin na pagsamba. So dito, ganito rin yung kahulugan ng sinabi ni Al-Hasan al-Basri. Na ang tao ay marapat na mag-aral ng kaalaman na dahil dito ay makikita sa kanya ang kaalaman na ito, ang bakas ng kaalaman na ito sa kanyang takot kay Allah, sa pagsunod niya sa gabay, sa kanyang pananalita, sa kanyang paningin o pananaw, at sa kanyang kamay. Ibig sabihin, ang kaalaman, kapag ito ay pinag-aaralan ng tao, ito ay dapat nakikita sa kanyang sarili. Hindi diploma lang ang pag-aaral. Hindi ito bagay na na-achieve mo lang para patunayan na matalino ka o mahusay ka. Ito una sa lahat ay dapat na isinasabuhay. Okay? Ang kaalaman na hindi sinasabuhay ay kaalaman na patay. Okay? At maaaring parusa pa nga yun eh. Ang kaalaman na hindi isinasabuhay ay kaalaman na patay at maaaring parusa sa tao na yon dahil sa kawalan niya ng ikhlas sa kanyang pag-aaral. Kasi maaaring mangyari na ang tao o merong tao na nandun na siya sa pag-aaral. Nasa Islamic University na siya pero iba ang kanyang layunin. Gusto niya na mapatunayan na matalino siya. O gusto niya na igagalang siya ng mga tao. Pag-uwi niya sa bayan niya, magiging na siya. Parang praile. Halos sinasamba ng mga tao, sinusunod ng mga tao. Bawal suwayin. Maaaring may taong ganyan. So may kita niyo sa kanya na ang kanyang pananalita, ang kanyang kilos, ang kanyang mga pananaw, ang kanyang opinyon, kung paano niya tingnan ng mga bagay-bagay, ang kanyang mindset, ay hindi makikita dito ang bakas ng kaalaman. Dahil sa kakulangan ng ikhlas. Pero sa tao, na yun nga nag-aaral at inshallah natutupad niya ito sa maayos na paraan, may kita ang kaalaman na ito sa kanyang takasyo. Ito na nga yung takot kay Allah. Sa kanyang hadi, yung pagsunod niya sa gabay, pagtahak sa gabay. Sa kanyang lisan. Ani lisan? Lisan, dila,
Sa kanyang basar, ano yung basar? Paningin o pananaw. At yung yad, kamay. So, ganun dapat ang kaalaman. Sumunod, sinabi ni Malik, maaaring ang tinutukoy dito ay si Malik bin Anas, yung isa sa 4 na imam, na si Imam Malik, siya yung teacher ni Imam Shafi'i, na si Imam Shafi'i, isa siya sa mga teacher din ni Imam Ahmad. Sinabi niya, inna hakkan ala man talabal ilma an yakuna alayhi wiqarun wa sakinatun wa khasyatun wa an yakuna muttabi'an li atharin man mada qablahu. Tunay na marapat sa isang nag-aaral ng kaalaman na siya ay magkaroon ng wikar. Yung wikar, ito yung pagpapakumbaba, kumbaga, kung maaari nating maintindihan bilang pagiging matuwid. So bukod pa doon, marapat na siya ay mayroong sakina, kapanatagan, sa dapat panatag siya, hindi magulo o nanggugulo. At dapat siya ay mayroong khasya o takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabi ni Imam Malik, kailangan ng mag-aaral, siya ay mayroong wikar, pagiging matuwid, sakina, pagiging, ano yung sinabi ko kanina, sakina? Kapanatagan. Oh. Tapos yung khasya, takot kay Allah. At pangapat na binanggit niya na katangian dapat ng mag-aaral, wa an yakuna muttabi'an li atharin man mada qablahu. So pangatlong beses nang binabanggit dito ang salitang athar. Pangatlong beses na o pangalawa. Dahil sa napakahalagang konsepto ito para sa ating mga Muslim, na tinatahak natin ang athar o bakas ng mga nauna sa atin. Yung matutuwid na mga nauna sa atin. Na dito nga sinabi niya, marapat sa isang mag-aaral na siya ay sumusunod sa bakas ng mga nauna sa kanya. Siyempre, bakas ng mga naunang matutuwid na mga Muslim. Kaya mahalaga din na pinag-aaralan ng Muslim yung mga kwento o talambuhay, kumbaga biography, ng naunang mga matutuwid na Muslim, lalong-lalo ng mga sahaba, at yung mga sumunod sa kanila. At ang ating mga scholar na rin, alhamdulillah. At pati ang ating mga scholar, inshallah. At panghuli, qala Ibrahim al-Harbi, sinabi ni Ibrahim al-Harbi, yanbaghi lirrajuli idha sami'a shay'an min adabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an yatamassaka bihi. Marapat sa tao, kapag nakarinig siya o nakabalita o nakapag-aral ng anumang bagay mula sa magagandang asal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natuparin niya ito o panghawakan niya ito. Kapag may natutunan siya o nalaman, marapat niya itong isakatuparan, insyaallah. Marapat niyang isakatuparan ang kaalaman na ito tungkol sa asal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang siya sinusunod ng mga Muslim sa kung paano natin sasambahin si Allah. Sinusunod din natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nga lang sa ibada, pati sa mga muamala, pati sa pakikitungo sa kapwa natin tao. Okay? Pero depende rin. Hinga, lilinawin ko lang. Kasi Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, propeta siya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, propeta. At marami siyang mga ginawa na bahagi ng kanyang pagiging propeta na maaring hindi na kayang tapatan o kayang tularan ng Muslim.
Okay? So ang tao, susunod siya sa sunnah at sa mabuting asal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa abot ng kanyang makakaya. Okay? Sa abot ng kanyang makakaya. Nababanggit ko yan kasi kung merong pag-aaral tungkol sa tamang asal o mabuting asal, meron nga mga tao na meron silang sarili nilang interpretasyon, sarili nilang timbangan, batayan, standard, criteria, kung ano ba ang magandang asal. Okay? May kita niyo sa mga narcissist, yung palaging may dalil kapag magsalita. May dalil sila kapag meron silang ipipilit na karapatan kuno nila. O meron silang gusto na gusto nilang ipilit sa iyo. Marami yan, marami ring narcissist sa Islam. Actually, mas kapansin-pansin sa Islam yung mga narcissist. Kasi meron tayong gold standard, kumbaga, na naihahambing natin ang ugali ni Numan sa ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ugali ng mga sahaba. So meron mga tao na ang mabuting asal para sa kanila ay siyempre yung asal na pabor para sa kanila, yung pakikinabangan nila. Katulad ng mutaffifin, di ba? Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, na isinusumpa ni Allah o sinumpa ni Allah ang mga mutaffifin, yung madadaya, na kapag sila ay tinimbang, gusto nila kumpleto yung timbang. Pero pag magtitimbang sila para sa iba, kinukulangan na nila. Hindi na nila binibigay ang karapatan ng iba, kumbaga, samantalang sila ng singil ng karapatan nila. May taong ganun. Tapos may mga tao naman na ang konteksto nila ng kabaitan o mabuting asal, yung tahimik ka lang, hindi ka magsasalita, inaapi ka na, inaapak-apakan ka na, hindi ka pa rin magsasalita. Para sa kanila ganun yung kabaitan. Hindi. Kapag nakita mo na meron ng kawalang katarungan at pang-aapi na nangyayari sa harapan mo, gumawa ka ng paraan. Okay? Gumawa ka ng paraan. Hindi yung mananahimik ka lang kasi sabihin mo, hindi pwede makipag-away. Sino nagsabing hindi pwede makipag-away? O hindi pwede magalit, sasabihin mo. Sasabihin ng tao, may hadith la tagdab. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, payo niya dun sa isang tao, huwag daw magagalit. Ito ang problema. Maraming ganitong hadith at maraming mga tao ang nanghihingi ng payo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba-iba yung payo na binibigay niya. Okay? Nagkataon sa isang specific na tao na ito, ang sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag magagalit. Kasi ayun nga sinabi ng mga scholar, itong tao na to magagalitin. Kaya pinayuhan siya na huwag magalit. Kasi maaring magagalit siya kahit sa maliit na bagay at hindi na magiging makatarungan ang kanyang galit. Okay? Sabi-sabihin, pwedeng magalit kung ito ay alang-alang kay Allah. Kung merong karapatan na nasasagasaan o kung merong kaguluhan, katulad ng kung paanong nagalit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung problema sa mga nagbabait-baitan. Alam nila yung hadith, la tagdab. Ginagalit ka nila, tapos nagalit ka. Tapos sasabihin nila, huwag ka magalit, bawal magalit, la tagdab, sabi doon sa hadith. Gago ka pala, ginagalit mo ako, tapos ngayon nagagalit ako, bawal ako magalit. Kasi nga, balik tayo doon sa narcissist, may taong ganun. Gusto nila umiikot yung mga tao sa pagitan ng kanilang mga daliri. So pwedeng magalit. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagagalit. Si Abu Bakr Siddiq nagagalit. Si Omar nagagalit. Si Uthman nagagalit. Si Ali nagagalit. So yung mga tao na nagsasabi na bawal magalit, hindi nila naiintindihan ang konteksto ng magandang asal. Kumbaga, dahil sa limitado rin nila na pag-aaral o maling interpretasyon doon sa aral. So meron din naman yung interpretasyon nila ng mabuting asal, yung pag maglakad ka dapat nakayuko,
dahan-dahan, para kang zombie. Tapos pag magsalita ka, mahina, hindi ka na halos maririnig ng kausap mo. O kung ano-ano. Yung iba pa nga, akala nila yung kabaitan, pag magsasalita ka, dapat parang bading. Yung tono mo pag magsalita, parang bading. Kapag ganito ka magsalita na mataas yung tono, sabihin nila, mayabang yan, si Mujahid. Mayabang yan, ganyan magsalita yan. Kasi ganun yung, nila, yung mali nilang interpretasyon sa kabaitan. Pero ito ang tunay na kumbaga sukatan, criteria, standard ng kabaitan, ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So dito, sa panimula nung Adabul Muta'allimin, sa nabanggit, unang-una yung yung kahalagahan, yung sa sinabi ni Ibn Mas'ud, kahalagahan ng pagiging matuwid ng nag-aaral, na hindi niya pagsasamahin ang paggawa ng kasalanan at ang kanyang pag-aaral. Yun yung unang aral doon. Na sinabi nga niya na naniniwala siya na ang tao ay nakakalimot sa kanyang kaalaman dahil sa kasalanan na nagawa niya. Doon naman sa sinabi ni Sufyan al-Thawri, kung magagawa mo na gumawa lamang ng anumang bagay ayon sa athar, ayon sa gabay ng naunang henerasyon ng mga Muslim, gawin mo. Doon sa sinabi ni Al-Hasan al-Basri, dapat makikita ang bakas o epekto o resulta ng iyong kaalaman sa iyong kilos, pananalita, pagtahak mo sa gabay, at syempre sa gawa, sa iyong pananaw at iba pa. Doon sinabi ni Imam Malik na marapat sa nag-aaral na magkaroon siya ng pagiging matuwid, kapanatagan, at takot kay Allah. At marapat na susunod siya sa bakas o athar ng mga naunang mga Muslim. At panghuli, sinabi ni Ibrahim al-Harbi, marapat sa tao na kapag nabalitaan niya ang anumang mabuting asal mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero siyempre, ito ay mabuting asal na pagtibay, sahih na hadith sa tamang pag-unawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim. So pag nabalitaan niya ito, kailangan niya itong sundin at panghawakan, inshallah. So dito natin tatapusin yung introduction sa Adabul Muta'allimin. So susunod na chapter na nandito, inshallah, ang tungkol sa ikhlas. Kasi lahat ng mga aklat, alhamdulillah, ay nagsisimula sa ikhlas dahil sa napakahalaga ng konsepto nito. So maari na kahit doon sa pagtatakda ni Allah kung sino sa atin ang magbumuslim, sino sa atin ang mananampalataya, maaring sa ikhlas pa rin bumabatay si Allah kung sino ang kanyang gagabayan. Kasi tingnan niyo yung kuffar. Yung kuffar, kapag meron silang ginagawa, parang wala lang, parang lagi na lang para purihin ng tao o magmukhang banal o mapapansin niyo yan sa kanilang paraan ng pananalita, pagkilos, na kaya hindi sila ginagabayan ni Allah kasi alam ni Allah kung ano yung gagawin nila, kung ano yung kumbaga magiging ugali nila, at hindi nakakita si Allah ng kabutihan o hindi nakakita si Allah sa kanila ng ikhlas, kaya hindi sila binabayan. Kaya marapat sa mananampalataya na magkaroon palagi ng ikhlas, inshallah. So itutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.